Na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila na parang oversight na sinama ako doon sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maliatang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag o anumang container. Akala nila maraming kakagat. Akala nila maraming maniniwala. Akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito ng Duterte Camp. Matapos madawit sa controversial na maleta delivery scheme, formal nang naghain ng reklamo si Representative Leila de Lima at ang paring si Ferviano Villanueva sa Department of Justice. Ang reklamo ay laban sa tinaguriang Brave 18 o ang mga nagpakilalang dating sundalo at security aide ni dating Congressman Saldico. Sila ang nasa likod ng aligasyon tungkol sa paghahatid ng mga mali-maletang pera sa matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ating House Speaker Martin Romualdez. Nadawit ang pangalan ni De Lima matapos ang paratangan ng grupo na tumanggap din umano ng pera sa loob ng maleta, bagay na mariing itinanggi ng mababatas. Nagsampa ang kampo ni De Lima ng perjury complaint sa DOJ, habang libel at cyber libel naman sa National Bureau of Investigation laban sa Brave 18 at maging sa kanilang abogado na sa Attorney Levy Baligod. Sana tigilan na nila ako. No more please, no more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? Bukod kay De Lima, naghain din ng parehong reklamo si Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. laban sa Brave 18 at kay Attorney Baligod. Sa affidavit ng mga dating sundalo, nag-deliver umano ng 8 maleta si Catapang kay Ko sa BGC Shangri-La. Wala namang akong ganong kalaking pera. Pangalawa, wala namang perang ganong kalaki rin ng Bucor para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. Dumulog din si Catapang sa Korte Suprema upang ipadisbar o patanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si Baligod. Kasi nanumpa ka, pag abogado ka, magsasabi ka lang ng totoo eh. You will not bear false witness against people. Dapat totoo lang, no? Hindi maganda yung ginawa niya kasi nag-serve ako ng armed forces for 38 years. Ni minsan hindi ako na-involved sa anomalies. Matatandaan na una nang nagsampa ng reklamo sa DOJ si National Security Advisor Eduardo Año at Antonio Trillanes IV matapos ding madawit sa nasabing kickback scheme. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo na Attorney Baligod at ang Brave 18 kaugnay ng mga bagong reklamong inihain laban sa kanila. Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavie Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligod. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera na nakalagay doon, isa daw po ako doon sa mga ilang mga congressmen na inahatiran o binibigyan ng mali-maletang pera worth 30 to 50 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng meeting, alleged meeting doon kay kasama si General Año, former Congressman Saldico, and former Speaker Martin Romualdez. Kasi nungalingan ho yan na meron akong tinatanggap. Anumang amount niyan, whether it's 30 to 70 million, and then kinorek po yan, yung parang may clarify
si Attorney Levy Baligod sa series of interviews na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila na parang oversight na sinama ako dun sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maletang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan, para ilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan nung ako ay sinasangkot na di umano'y sa illegal drug trading. Napakalaking kasinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila na sinisiraan na naman nila ako. They're besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana tigilan na nila ako. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? So, I had to do something. And that's why, upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit complaint for perjury. Ng ating butihing Congressman Laila, kami po ay sa ngalan ng mga homeless, sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ginamit ho nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila ang patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nilang gustong sirain ang kanilang mga testimonyang katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagmalasakit abogado at mga taong nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. At lalong higit, gusto nila idiin na ang mga testigo ay bayaran. Ito ay tutuldukan ko to sapagkat kilala ko yung mga biktima, kilala ko kung paano sila pinatay, at kilala ko rin yung matinding takot at patuloy na pananakot na hindi namin papayagan na magpatuloy. Kaya kami naririto para sampahan at sabihing mga sinungaling ang inyong paratang sa amin. Salamat po. Katulad din po ni General Secretary Anyo, Eduardo Anyo, tsaka ni former Senator Antonio Trillanes, kailangan po, gusto po naming panagutin yung mga nagsisinungaling na yan. Ma'am, ano po tingin niyo yung nasa likod po nito? Tama po si Senator Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat, akala nila maraming maniniwala, akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito ng Duterte camp. In ex-Marines po. Sabi ni NSA Eduardo Anyo, habulin nila, kakarmento. Ano po sa inyo ang message nyo? Habulin talaga namin kayo. Kaya kung pwede po, magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo
sa ganyan na mga actions kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasinungalingan nga yun. I never received any such money from any of these ex-Marines and from any of those other persons stated in the sinumpaang salaysay. So, sana po, makinig kayo, tanungin nyo ang sarili nyo at yung konsyensya nyo. Crime does not pay, and lying is under oath is a crime. Ma'am, clarification lang po. Nagkamali sila dun sa pangalan po ninyo. Hindi po ba enough yun? Well, kasi nga, ang lininaw lang niya is hindi daw dapat ako kasama dun sa mga pinangalan ng iba na dun sa grupo na supposedly may mali-maleta na mga binibigay o dinideliver kung saan-saan. Doon ako unang linagay sa listahan. Yung clarification ni Attorney Baligod sa kanyang mga interviews is that nag-oversight daw yon, hindi daw dapat ako nakalagay dun sa listahan na yon, pero tumanggap naman talaga daw ako at this time hindi maleta, hindi suitcase, kundi a paper bag. So, ano pa rin? Although yun ang sabi ni Attorney Baligod doon sa kanyang mga interviews. Yung interviews naman kasi hindi naman yan under oath, kaya doon namin siya sinama sa aming complaint for libel or civil libel. Itong 18 alleged ex-Marines, sila lang ang pwede sa perjury. Kasi sila, as of now, sila pa lang ang merong something sworn, which is their pinagsamang sinumpaang salaysay. And that is perjury. When you include in your sworn statements falsities and false statements, untruthful statements. Yes. Duterte Campo, ano mensahe? Pwede ho ba tigilan nyo na ako? Ginawa nyo na yan dati sa akin, ang paninira nyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years, unjustly detained for trumped-up, politically motivated, fabricated, illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede ho ba? Sobra na. Stop it. Ma'am, how confident po kayo ngayon sa